Baka akala ni Putin nakita na niya lahat sa Ukraine. Pero dumalala pa ang sitwasyon ng mga sundalong Russian sa labanan. Nagtayo ang US ng makapangyariang sandata na ngayon ay ginagamit ng Ukraine laban sa mga sundalo ng Russia. Tahimik na dinagdag ng Ukraine ang isa sa pinaka-nakakatakot na artilyere sa kanilang arsenal na nagpawalang silbi sa mga sandata ng Russia. Hindi rin ito inasahan mismo ng Ukraine. Walang kaalam-alam ang Russia na darating ito. Pero dahil sa nilikha ng US, ilang dekada nang nakalipas, may hawak na ngayong nakakatinding sandatang Ukraine na maaari nitong gamitin para tapusin ang digmaan ng Russia. Ang tinutukoy na sandata ay ang 203 mm, 110 sariling andar na howitzer na ibinigay sa ika-52 Brigadang Artilyera ng Sandatang Lakas ng Ukraine. Ayon sa United 24 Media, kinumpirma ng brigada ang pagdating ng sandata at sinabing maayos itong umaakma sa lokal na artilyerya ng Ukraine na sumisira sa opensiba ng Russia ngayong tagsibol. Kasama sa aming kagamitan ang 2S-22, Badana Self-Propelled Howitzer, RM-70 Vampire Multiple Launch Rocket Systems, at ang 203 mm M110E. Kaswal itong inanunsyo ng ika-52 brigada sa social media noong Abril 2 na parang dagdag lang ang 110. Pero hindi ganon. Malalaman mo kung paano magbabago ang labanan sa Ukraine sa pagdating ng makapangyariang artillery gun na ito. Una, kailangang itanong, paano nga ba nakuha ng Ukraine ang mga M110 howitzer? Sandata ito mula Cold War na inalis na ng US military, kaya akala mo hindi na ito makukuha ng Ukraine. Pero ang retiradong sandata ay hindi ibig sabing Laos. At ang mga 110 sa Ukraine ngayon ay maaring nagmula sa kasunduang nilagdaan noong Oktubre 2025. Iniulat ng Army Recognition na pinayagan ng Greece ang paglilipat ng 60 US-made artillery system sa Ukraine. Kasama ang 150,000 bala at ilang Zuni rockets sa kasunduang, nagkakahalaga ng 100 tuldok 4 milyong euro o halos 230 milyong dolyar. Nakatalaga ang mga artillery at bala na ipadala sa Ukraine sa pamamagitan ng Czech Republic at ang mga sistema ay darating sa Ukraine ng walang anumang pagbabago o pagkukumpune. Maharing magmukhang mas nakinabang ang Greece sa kasunduan, pero hindi yun ang totoo. Para sa Ukraine, ibig sabihin ng kasunduang ito ay magkakaroon sila ng mas maraming artillery system na kinatatakutan ng kanilang mga kalaban sa labanan. Bagamat hindi moderno ang M110 howitzer, mabilis itong makapaghatid ng malakas na firepower. Kabahagi ito ng digmaan. Iyan, sa maraming paraan, ay parang isang pagbabalik sa paraan ng pakikipaglaban noong mga nakaraang dekada, sa halip ng uri ng karaniwang labanan na inaasahan mong makita sa makabagong panahon. Maaring mas marami pang darating sa Ukraine. Binanggit ng Army Recognition na ginagamit ng sandatahang lakas ng Gresya ang 110 mula pa nung unang bahagi ng dekada 80 at mayroon silang humigit kumulang 145 unit ng artillery system bago inanunsyo ang paglilipat ng 60 sa mga unit na yon papunta sa Ukraine. Sa loob ng mga dekada, ang sistemang ito ang naging solusyon ng Gresya para sa long-range artillery, bagamat naging labis na ito sa kanilang pangangailangan habang nagmomodernisa ang Gresya patungo sa pamantayang 155 mm na mga sistema ng NATO. Para sa Ukraine, naging pagkakataon ang modernisasyon para makuha ang artillery na kayang durugin ang depensa ng Russia at pahinayin ang kanilang tropa sa pag-atake. Magandang kasunduan ito para sa lahat, lalo na sa Ukraine dahil sa dami ng bala at 60 howitzers na kasama. Ayon sa United 24 Media, nakatanggap ang Ukraine ng 50,000 high-explosive M100 at 6 na bala bilang bahagi ng kasunduan, kasama ng 40,000 rocket-assisted M600 at 50 na bala. At 30,000 ng M500 ay sa dual-purpose cluster munitions at M400 at 4 improved conventional munitions na ginawa para sa M100 at 10 nung huling bahagi ng serbisyo nito. Ibig sabihin, ang mga howitzer na natanggap ng Ukraine ay magiging malakas at maraming gamit, kaya mas kapaki-pakinabang sa kanila sa labanan. Bago ang diskusyon kung paano, sagutin muna. Makakakuha pa ba ng dagdag na M100 at 10 howitzer ang Ukraine matapos ang unang batch? Oo, kung tama ang sinabi ng Army Recognition tungkol sa imbakan ng Greece. Dapat ay merong pang 85 na 100 at 10 na maaaring ilipat ng Greece. Bagaman ipinapalagay nito na ang mga natitirang howitzer ng Greece ay nasa maayos na kondisyon para magamit ng Ukraine. Kailangan nating maghintay at tingnan kung may iba pang kasunduan na maaaring maganap na magpapahintulot sa Greece na makinabang mula sa isang sistemang itinuturing itong lipas na
Ngunit maaring magamit ng Ukraine upang magdulot ng matinding pinsala sa militar ng Russia na karamihan ay nakikipaglaban sa digmaan sa Ukraine na parang naipit pa rin sila sa dekada 1950. Mas malaking tanong ay kung makakakuha ang Ukraine ng 110 mula sa Estados Unidos. Sa huli, ito ay isang Amerikanong sandata at mayroong inisyatiba na nagpapahintulot sa mga bansa ng NATO na bumili ng mga sandata mula sa US na pagkatapos ay papadala sa Ukraine. Ang listahan ng mga prioridad na pangangailangan ng Ukraine o Pearl ay maaring maging susi para makakuha ang Ukraine ng mas marami pang mga howitzer na ito kung mapapatunayan nilang kapakipakinabang ito sa labanan at gugustuhin pa ng Ukraine na magkaroon ng mas marami pa nito. Nagagamit ng mabuti ng mga kaalyado ng Ukraine sa NATO ang Pearl sa ngayon. Noong Disyembre 2025, nakapagpundo na sila ng mahigit $4 na bilyong na mga paketeng ayuda para sa Ukraine. Sa pamamagitan ng Pearl, isang matalinong konsepto kung saan tinutukoy ng Ukraine ang kailangan nilang tulong militar at diretsong ihahatid dito sa frontline sa pagbili mula sa US. Sa Pearl, Ukraine na ang pumipili kung saan gagamitin ang natatanggap nilang tulong militar. Sa halip na umasa na mag-aambag ang mga kaalyado nito ng mga armas na mapapakinabangan ng Ukraine. Maaring gawing daan ng Pearl papunta sa imbakan ng US ng 110 howitzers. Ngunit posibleng wala ring gaanong lakas putok sa dulo ng rutang iyon. Ayon kay De Gaulle, gumawa ang US ng 1,000 at 100 M110 howitzers matapos unang ipakilala ang sandata noong 1963. Binanggit din ng parehong ulat na ang sistema ay medyo aktibo pa sa iba't ibang bansa tulad ng Turkey, Spain, Bahrain, Morocco at Jordan, pati na rin sa Greece. Maaring magbigay ng ilang howitzer sa Ukraine ang ilan sa mga bansang yon, lalo na ang Spain. Pero sa US, sinabi ni De Gaulle na aktibo pa ang 100 at 10 sa militar. Pero inalis na raw nung 1990 dekada, tayam 100 at 9 na lang ang natitirang self-propelled howitzer ng Amerika. Kaya ang tanong ngayon, anong nangyari sa 1,000 at 100, 110 at 10 na yon? Alam natin ang sagot para sa ilan. Dahil ayon sa Real Clear Defense, noong 1990 dekada ginamit ng US ang mga ginamit ng tubo ng 100 at 10 bilang pansamantalang pambalot ng GBU-28 bunker-busting bombs sa Gulf War laban sa Iraq. Pero hindi malinaw kung may natitira pang 100 at 10 sa imbakan ng Amerika pero wala na ang mga tubo nito o kung winasak na ng US ang mismo mga unit ng artilyera habang kinukuha ang mga tubo. Kung itong nauna, posibleng makuha ng Ukraine ang natitira sa mga 100 at 10 ng Amerika at gumawa ng mga barrel para sa mga howitzer. Pwedeng makatulong ang inisyatiba ng Czech kung saan ibinenta ng Greece ng 100 at 10 sa Ukraine. Pero haka-haka lang ito dahil depende kung may 100 at 10 pa ang US at kung willing silang ibenta ito sa Ukraine sa pamamagitan ng Pearl. Iwasan natin ang kung at baka at pagtuunan ang mas mahalagang bagay. Maaaring magdulot ng mahahalagang pagbabago ang pagdating ng M100 at 10 howitzer sa Ukraine sa mga bahagi ng frontline kung saan ito ide-deploy. Ang bagay na yon, ang nagpapabago sa mga sandatang ito mula Cold War relics tungo sa game changers. Bago tayo magpatuloy, nanonood ka ng The Military Show. Kung nakakatulong ang channel, mag-subscribe para laging updated sa balita. Ano ang dala ng 100 at 10 para sa Ukraine? Sa simula pa lang, nagbibigay ito ng uri ng lakas ng putok na matagal nang kulang sa Ukraine sa larangan ng artilleriya sa halos buong digmaan nila laban sa Russia. Hindi ibig sabihin na walang lakas putok ang artilyera ng Ukraine. Ang 100 at 10 nila ay nagdudulot ng iba't ibang pinsala sa puwersa ng Russia. Bawat granada mula sa 100 at 10 ay may 70 kilo o 100 at 78 libre ng pampasabog sa target. At sa tulong ng rocket-assisted munitions na alam nating natanggap ng Ukraine mula sa Greece, ang lakas ng putok na yan ay kayang umabot ng hanggang 30 kilometro o mga 18.6 milya papunta sa kahit anong target na gustong pasabugin ng Ukraine. Pinagsama ang lakas at mobility ng 110 dahil naka-track chassis ito na may 400 at 5 horsepower na makina. Kaya nitong lumipat, umatake at lumipat muli. Kaya mas malawak na bahagi ng larangan ng labanan ang naabot nito kaysa sa nakapirming artilyerya. May kailangang isakripisyo ang Ukraine para sa lakas ng putok na ito. Ayon sa Army Recognition, bawat 110 at 10 ay may 13 tauhan. 5 ang nagpapatakbo ng sasakyan at ang iba ay sumusunod gamit ang cargo carrier na may dalang bala para sa operasyon. Malaking bilang ito ng mga sundalo at ito ang dahilan kung bakit ang mga 100 at 10 na hawak ng Ukraine ay inilalagay partikular sa mga artillery brigade. Ang crew ay gumagamit ng kanyon na maaring itaas mula 2 hanggang 65 degrees.
at igalaw ng 30 degrees pakaliwa at pakanan. May manual backup controls ang misang daan at 10 na pwedeng gamitin pag pumalya ang hydraulics. Kaya kailangang sanayin ng Ukraine ang crew nila dito. Maaring maging issue rin ang bilis. Karaniwang nagpapaputok ang isang daan at 10 ng isang bala kada 2 minuto. Bagamat sinasabing kaya nitong umabot sa 2 bala kada minuto kapag matindi ang putukan laban sa kalaban. Inaakalang mabilis ma-reload ang sandata dahil 2 lang ang bala nito. Pero ang isang daan at 10 ay hindi perpektong sandata sa kahit anong paraan. Pero sapat ang lakas ng tama nito, kaya halos hindi na mahalaga ang mga sakripisyong kailangang gawin ng Ukraine para magamit ito. Ang 110 ay malakas na suntok na kasunod ng mabilis na jab ng Ukraine, gamit ang mas maliit at mabilis na howitzer laban sa posisyon ng Russia. Ang kombinasyong ito ng lakas ng putok ay isa pang dahilan kung bakit game changer ang 100 at 10 gaya ng malalaman mo mamaya. Bago tayo makarating doon, kailangan ding isipin ang presyo. Oo, luma na ang M100 at 10, lalo na kumpara sa mga kagamitang natatanggap ng Ukraine mula sa mga kaalyadong kanluranin. May dahilan kung bakit binyaran ng Ukraine ang 60 unit kaysa hingin na i-donate ng Greece ang mga luma nitong artilyerya. Sa bala pa lang, ang $230 milyong na ginastos ng Ukraine ay katumbas ng mahigit $1,500 bawat malakas na bala. Iyan ay kung nakuha ng Ukraine ang 60M, 110 ng libre. Hindi yan libre, isinama sa presyo. Kaya ang $230 milyong ay nagbigay sa Ukraine ng malaking lakas ng putok sa murang halaga. Ayon sa Defense Express, tinakda ng Greece ang presyo ng bawat misang daan at 10 na ibinenta nila sa Ukraine sa €520,000 o mga $579,000. I-multiply mo sa 60, abot sa $35.7 milyong ang halaga ng mga howitzer. Dahil dito, bumaba ang gastos ng Ukraine kada bala sa mas mababa sa $1,300. Ang kailangan lang gawin ng Ukraine ay tamaan ng ilang tangke at pagtitipon ng mga tropa gamit ang kanilang M110 at 10 at halos nabawi na ng artilyerya ang gastos nito. Mahalaga ang ganitong balikpuhunan para sa bansang may matinding problemang pinansyal dulot ng 4 na taong digmaan kontra Russia. Dagaan ang mga problemang iyon kapag nagsimula ng matanggap ng Ukraine ang dolyar. 105 bilyong pautang mula sa European Union. Ayon sa BBC, maaring dumating na sa Ukraine ang unang bahagi ng pautang sa Abril. Kahit kulang pa rin ng halos 45 bilyon ang plano ng gobyerno na gumastos ng 100 at 12 bilyon sa 2026. Lahat ng hakbang ng Ukraine para makatipid at sabay magdulot ng malaking pinsalang pinansyal sa Russia ay positibo. At ang murang 110 na nakuha nila ay akma sa estratehiya nito. Bukod pa rito, versatile din ang 110. Dito nagsisimulang maging seryoso ang sitwasyon para sa Ukraine at Russia. Ang ika-52 Artillery Brigade na unang nakatanggap ng may 110 ay nakakakuha ng sandata na perpektong bumabagay sa iba pang dala nila sa kanilang mga artillery assault laban sa puwersa ng Russia. Mayroon na ang brigada ng lokal na ginawang budana na maaari nilang gamitin para magsagawa ng mga precision strike laban sa mga posisyon ng Russia sa malayong distansya. Ang artillery na ito ay mahusay tumama sa mga command and control center, imbakan ng bala, at iba pang static na target sa likuran na ginagamit ng Russia sa pag-atake sa depensa ng Ukraine. Kasama sa kagamitan ng brigada ang RM-70 Vampire na mainam laban sa mga mekanisadong pag-atake ng Russia dahil ginagamit ito sa malalaking fire mission laban sa kagamitan at tropa. Pinalalakas pa ito ng 100 at 10 sa pagbibigay ng malaking lakas putok sa mga brigadang artilyera ng Ukraine na nabanggit kanina. Sa US-made howitzer, kaya na ng ika-52 Artillery Brigade tamaan ng matitibay at mahalagang target na hindi kaya ng RM-70 Vampire. Dahil dito, nagagamit na ang badana para tamaan ng mga target na mas malayo kaysa 100 at 10, kaya mas patong-patong na ang artillery strategy ng Ukraine. Pinupuksan ng Vampire ang unit at gamit ng umatake, winawasak ng 100 at 10 ang matitibay na target sa likod. At sinisira ng badana ang likuran ng Russia para humina at mas madaling durugin ang mga susunod na atake. Kasalukuyan, ang ika-52 Artillery Brigade ng Ukraine ay nagsasagawa ng mga misyon sa silangan, nagbibigay suporta sa putukan at gumagawa ng mga operasyong kontrabaterya ayon sa Militani. Tinututukan din ng brigadang yon ang lohistika ng Russia na matutulungan ng mga 100 at 10 sa pag-atake rito. Nagbigay pa ng ilang detalye ang Defense Express na binanggit na kasalukuyang nag-ooperate ang brigada sa mga sektor ng Kharkiv at Kramatorsk, kung saan malamang na ginagamit na sa labanan ang mga M100 at 10.
Mahalaga ang huli sa dalawang pamayanang yon. Ang Kramatorsk ay isa sa 4 na malalaking lungsod ng Donetsk Fortress Belt na sumasaklaw ng 50 kilometro o 31 milya sa H-20 Konstantinivka-Slovyansk Highway. Matatagpuan sa hilaga ng belt, kailangang mapanatili ang lungsod para magamit ng Ukraine sa pagsira ng mga puwersang Ruso habang tinatangkang agawin ni Putin ang Donetsk at Donbas mula sa Ukraine. Ang Kramatorsk ay naging isang impyerno na para sa mga sumasalakay na puwersang Ruso matapos gumugol ang Ukraine ng mahigit isang dekada sa pagpapalakas ng depensa nito, kasunod ng orihinal na kampanya ng agresyon ng Russia noong 2014. Dahil sa 100 at 10 anumang pagtitipon ng tropa o matibay na target ng Russia para sakupin ang lungsod, ay mahaharap sa lakas ng apoy na hindi nila kayang labanan. Iyan kung paano malamang na ginagamit ng Ukraine ang kanilang mga M100 at 10 sa ngayon. May 6 na pong howitzer ang Ukraine, pero malamang hindi lahat ay hawak na ika-52 artillery brigade. Mas marami pang naghihintay na magamit at ang pagiging versatile ng 110 dahil sa iba't ibang klase ng bala nito ay nagbibigay ng maraming iba pang oportunidad para sa Ukraine. Halimbawa, ang mga kill zone ng Ukraine na umaabot ng milya-milya at puno ng mga drone at iba pang depensa ay sumisira na sa mga puwersa ni Putin. Magaling ang United 24 Media sa pagpapaliwanag dahil ipinakita nila kung anong laman ng kill zone sa isang visual explainer na nakakatakot para sa mga sundalong Ruso. Ang bawat kill zone ay may panlaban sa tangke at tao na ginawa para sirain ang anumang susubok dumaan. Bukod pa sa mga drone na palaging nagbabantay sa impapawids, may mga mina, hukay na panlaban sa tangke, at mga dragon's teeth na inilagay para pigilan ang mga nakabaluting sasakyang Ruso sa kanilang pag-usad. Ang mga sundalong naglakad papasok ay kailangang harapin ang milya-milyang tinik na alambre, mga drone, at mga network ng tunnel na itinayo ng Ukraine para sa mga ambush laban sa mga sumasalakay na Ruso. Anong kaugnayan nito sa mga M110? Ang mga kill zone ng Ukraine ay talagang puno ng katawan at bakal mula sa mga pag-atake ng Russia sa buong linya ng labanan. Gayunpaman, ang pangalawang layunin nito ay gawing hindi madaanan ng mga ground forces ng Russia ang ilang partikular na bahagi ng teritoryo. Imbes na dumaan, kailangan ng mga puwersang iyon umiwas. Doon papasok ang artilleriya. Sa pamamagitan ng matalinong paggamit ng kanilang mga kill zone, maaring itulak ng Ukraine ang mga sundalong Ruso papunta sa malalawak na bukas na espasyo sa milya-milyang teritoryo sa pagitan ng mga posisyon ng Russia at ng mga depensa na naisalakay ng mga sundalo ng bansa. Ang pagtutulak na iyon ay nauuwi sa mga pananambang. Bumubuhos ang mga bala ng artilyera habang ang mga FPV drone ay lumilipad sa paligid. Winawasak ang mga armor at sundalo ng walang habas. Isipin mong nagpapaputok ang mga 100 at 10 ng halos 200 libra na bala sa mga lugar ng pananambang. Walang pagkakataon ang anumang ipadala ng Rusya sa lupa. At iyan ang naghihintay sa hinaharap ng Rusya habang inilunsad nito ang opensibang intagsibol laban sa Ukraine. Mas naging delikado ang mga dating mapanganib na lugar dahil nakuha ng Ukraine ang lumang kagamitan na kayang ayusin. Lalo na taktikang Rusya ang magpadala ng karning kanyon at paminsan-minsang nakabaluting sasakyan para durugin ang depensa ng Ukraine. Ang mga lumang taktika ay ginagawang kapakipakinabang at mapanira ang sandatang tulad ng M100 at 10 laban sa mabagal na opensiba ng Rusya na nagiging perpektong biktima ng ganitong sandata. Muling nabuhay sa Ukraine ang isang titan ng Cold War. Kung gagamit ng lumang estratehiya ang Rusya, may sandata na ang Ukraine laban sa mga taktika ni Putin. Malaki ang posibilidad na makahanap ang Ukraine ng mga kawili-wiling bagong paraan para gawing moderno ang kanilang M100 at 10 ngayong nasa kanila na ang mga ito. Dalubhasa ang bansa sa pag-upgrade ng mga kagamitang kanduranin na natatanggap nito. At walang mas magandang halimbawa kundi ang ginagawa ng Ukraine sa kanilang mga M1 Abrams na tangke. Gusto mo bang malaman pa? Panurin ang aming video tungkol sa matalinong upgrade na gustong-gusto rin ng US. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin mag-subscribe ka sa The Military Show para makita mo pa ang iba naming mga ulat tungkol sa pinakabagong mga sandata na ginagamit ng Ukraine laban sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.